Kuha namin na. Ayan yung ano. Ay, nakatapos ng bahay ko. Be, o hindi huwag kang magpatalo dahil so ayan po mga kabayan, balik kami ngayon ng ospital at tatawid kami sa kabilang ospital mga kabayan at nag-decide na si Ate Gemma na magpa-confine, no? Sabi ko nga dapat kanina pa mga kabayan tumakbo na sila kasi kanina pang after lunch mga kabayan, anong oras na? Mag alas 4 na, ay mag alas 5 na mga kabayan or alas 5 na, mukhang maliwanag lang dahil may araw pa, no? Dapat tumakbo na kaninang after lunch na nakaramdam ng paninikip. Kaya sabi ko, sige, iba ang kung masama na talaga pakiramdam, takbo na tayo, magpa-confine na. Para makaginhawa na mga kabayan dahil mahirap yung merong nararamdaman, hindi ka rin makakonsentrate dyan sa mga ginagawa mo dahil merong hindi magandang nangyayari. Bangga. Ano to Ate Gemma? Ang basa ko sa'yo, ano to? Baka mamaya may naapektuhan yung ano mo. Nanay sana. May diabetic ka at saka ano yung kidney mo. Sintomas ng ano. Hindi ka naman nauuhaw at ano. Uhaw nga ako ng uhaw ko yan. Yun. Diabetic nga. Positive ka sa ano. Oo po yan. Kaya may ari. Sa ano mo yan? Diabetic nga yan. Ganyang sintomas. Dahil lahat ng mga nurses na nagbasa sa'yo na mga sponsor natin at saka viewers. Saka yung result mo ng ano positive ka eh. Result ng ano mo, result ng Diabetes ang diabetic ka. Ba't hindi naman ako diabetic, ma? Wala yan sa lahi na nasa kinakain natin. Kanin pa lang, malakas makana. Konti, di naman siya nilalamig. Ay, Diyos ko Lord. So ayan, nakabalik kami ng maaga mga kabayan. Mamaya pa sana ako hanggang gabi, pero syempre emergency to, kaya bababa muna kami. Asikasuhin ko muna si Ate Gemma. Kung may oras mga kabayan, babalik kami dyan. Si Tatay Lando muna ang humarap sa pagkain nila. Tulungan na ni Kuya Aris yun, no? Sila muna magsahin doon, sila muna. Dahil si Nanay, syempre sinama namin. Tapos si Kuya John Ray susunod sa amin, nakamotor. Isakasuhin ko muna. At papunta tayo ngayon. Matapos ko lang ito na makapasok sa mga kabayan ay exit na rin kami. Hindi ko alam kung babalik kami dito mga kabayan kasi hindi naman pwede magkumpul-kumpulan kami sa loob ng ospital. Isa lang. Mamaya masita tayo. Masikaso ko lang. Sa mamaya malalaman naman yan, ipa-ECG kita. Malalaman yan yung ano mo, yung tintik ng puso mo.
few moments later. So ayan po mga kabayan, na nasa loob na si Ate Gemma, nasa AR na. Naasikaso na kayo mga kabayan. Inaantay na lang namin yung result ng CBC ni Ate Gemma mga kabayan after 30 minutes. So makuha na yung result at titingnan na po ng doktor. So ako mga kabayan, pagdating ko, masaya ang puso ko dahil nakita ko yung bahay na kita na talaga natin, as in bahay na, di ba Kuya Opo, madam. John Ray? So ang sarap ng aking bungad, ang sarap ng intro ko mga kabayan, ang ganda ng pakiramdam ko, sarap-sarap ng pakiramdam ko mga kabayan. Tapos syempre, dahil sabi ko nga, nakitaan ko naman ng pagbabago after one day yung pag-inom ni Ate Gemma sa gamot niya at okay naman na siya. Galing kami ng hospital, di ba? Nag-emergency kami noong nakaraan. So, okay na siya. So, hindi ko inisip mga kabayan na iba. Kundi ang inisip ko is okay na siya. Baka busy lang siya. Dahil inuna, excited ko sa bahay. Inuna ko muna yung bahay mga kabayan. Excited ako. So, after ko dun sa bahay mga kabayan, update. So, pumunta ako kaagad. Umikot ako sa bahay ni nanay niya. No? And then, hinanap po si Ate Gemma. Wala naman nagsasabi sa akin na ganito, nahirapan kanina, ganito, nahirapan ganyan. Wala naman. No? So, pumasok ako. And then, pasok ko po sa loob ng kung saan doon natutulog si Ate Gemma mga kabayan, ay nahihirapan huminga. Kasi kanina ng umaga, malakas daw po. Okay naman, no problem. And then bandang after lunch, doon na nakaramdam na paninikip ng dibdib, no? Ay nahirapan dong huminga. Kaya dali-dali naming sabi ko, nahirapan huminga. Kanina pang alas 12, bakit hindi kayo nag-decide na tinakbo nyo na dito sa ospital? Alas 5 na. Tapos kanina pang after lunch, wala po mataga, kauwi ko lang kanina alas 4. itinawagan kanila or Hindi po. talagang oras na rin sa uwian mo? Oras ng uwian ko. Yung pagdating mo, Wala namang sinabi nga nang hina. Nung sino ba kuwan, naunang dumating? Ako o ikaw? Kayo, madam. Kami ang nauna. Oo. So ibig sabihin, habang nag-uusap kami ni Ate Gemma, hindi mo pa alam. Nung nag-usap kayo, andun Narinig na ako. mo? Oo, narinig ko na. So nauna ako sa'yo. Narinig mo lang yung usapan namin. Opo, madam. So nagulat ka din? Nagulat pa ako, sumigaw naman na siya. Kasi naninikip daw. Sabi ko nga, bakit inantay pa ako? Paano kung anong nangyari sa asawa mo? Dapat tinakbo na nila kaninang tanghali. Pinaabot pa ng 4 na oras. Oo, madam. So, Hindi na sinabi. kaya ko ano na ba? Tara na, punta na tayo sa ospital, kako. Magpa-confine ka na lang. Kasi mga kabayan, ang gamot niya, humilom na po yung pamamaga, yung manas, humilom na. Plus, bukod doon sa humilom na, yung mga pantal-pantal niya mga kabayan ay humilom na rin. Yung dito niya sa binti, halos wala ka nang makita na pantal na namumuti na nakita niyo po sa unang video mga kabayan. Halos wala na. Tapos, yung manas niya wala na din. And then, yung dito sa itaas mga kabayan, ganun din, namakbak na nga no? Yung iba nga, kusa na nalalaglag, namamakbak na mga kabayan. So, wala na. Bumili pa naman ako ng 10 pirasong ointment po mga kabayan. Sinampo ko kasi maliliit lang. Yung unang nabili ko malalaki. So wala kasi malalaki mga kabayan. Ang binili ko is yung maliliit lang. So 10. Sabi ko ay naparami ang bili ko. Kasi akala ko mga kabayan ay talagang tatagal. Kasi sabi ng doktor ay medyo magastos. Habang wala ay kailangan pahiran ng pahiran. Kaya siyempre nag-advance na ako mga kabayan. Sabi ko okay sige. Ngayon mga kabayan pagdating ko, no? Nakita ko, nahirap gumaganyan yung hinahawakan niya yung dibdib mga kabayan, hirap sa pagsasalita, naninikip daw yung dibdib niya, no? Naninikip daw, kaya ginuo ko na dito sa ospital mga kabayan. Dito kami ngayon sa District Hospital, sa Western District Hospital po mga kabayan. Tapos, ang nangyari po is masaya na nga po ako dahil
okay na yung gamot niya doon sa unang naresita sa kanya, no problem na. No problem na po mga kabayan. Ang problema lang niya ngayon, nahihilo plus naninikip yung dibdib. Di ba nga, ang resulta sa blood sugar o sa blood test ni Ate Gemma, mataas yung sugar niya. Mataas ang sugar niya. Tapos medyo tumaas din po yung cholesterol ni Ate Gemma, no? So ngayon, sinibisi, hindi ko alam kung ano ang magiging result niya mga kabayan. Kasi marami pa naman mga suggestion mga kabayan or yung mga nag-comment na baka diabetic si kasi nakikita din nila yung dito sa liig ni Ate Gemma na may sinyalis sa may sintomas sa diabetic, ganyan, sa balat. At napansin ko rin ni Ate Gemma mga kabayan, kasi nung unang araw ko dyan, nakita ko sa binti niya na may sugat siya. Tapos humilom lang, itong bago lang humilom mga kabayan dahil siguro may gamot din. No, sabi ko, napansin ko parang may diabetic si Ate Gemma kasi ang sugat niya sa binti niya ay hindi agad humilom, no? Matagal humilom yung sugat ni Ate Gemma. So yan mga iniisip ko. So ngayon po mga kabayan, no problema po doon sa unang gamutan ni Ate Gemma kasi nakita ko naman talaga na wala na. No, pero tuloy-tuloy pa rin yung gamot niya, kako. Tapusin niya yon, ubusin niya yon. Napasugod kami dito ngayon mga kabayan, nawala na naman sa na-nervyos kaya ako mga kabayan. No, na-nervyos kaya ako doon. Pagdating ko doon na sumigaw si Ate Gemma, na-nervyos kaya ako mga kabayan. Kasi matagal na rin na panahon na hindi ako sanay sa ospital. Dati, sanay ako sa ospital, kahit mga dugo, patay, kayang-kaya ko yan. No, di ako natatakot, hindi ako na Ngayon, pag matagal ka na naman na hindi ka sanay sa ospital mga kabayan sa mga ganyang problema, manervyos ka na naman. So, parang na-nervyos ako kanina mga kabayan ni Ate Gemma. At sabi ko, sige, halika na, alis na lang tayo at magpa-confine ka na lang. So, inassist naman kami dito kaagad mga kabayan at waiting na lang kami sa sa tawag nito, sa result ng CBC. Tapos, may gusto pang pumatay kay Ate Gemma. May gusto daw pumatay na ayaw tapusin yung bahay, parang ayaw daw pumayag na titira sa bahay, parang gusto daw kailangan mamatay muna si Gemma bago matapos yung bahay. So may mga ganon dahil galing sila sa abularyo kanina. Tapos ang kaluluwa daw ni Ate Gemma nilagay daw sa loob ng bote ng gin, kaya daw ganyan ang nangyari ni Ate Gemma. So ganyan ang lumabas sa sa ng abularyo. Kaya nga sabi ko, wag kang magpatalo. Magdasal ka, isipin mo yung anak mo at pamilya mo. No, kahit hindi na lang yung bahay, unahin mo, isipin mo, lumaban ka alang-alang sa mga anak mo at asawa mo. Wala. Di ba? Palakas siya. Palakas. Kaya nga sabi ko sa'yo, hindi pwedeng hindi ka kakain. Wala na. Huwag kang magpatalo ka ako. Dahil kung panghinaan siya, magpatalo siya, ay wala. Talo. Wala siya. Buti pumunta kayo doon, madam. Pag wala kayo, andun lang sa bahay yun. Ayaw magpa-hospital? Oo, hindi nagpa-hospital yun. Doon lang hanggang humina na siguro. Siyempre ayaw niya magpa-hospital. Kung hindi niyo pinilit kanina nga magpa-hospital, hindi ko yan. Diba? Kasi ganun-ganun lang. Kung hindi ko, katulad nung nakaraan, kung hindi rin ako nagpursige sa inyo, nadalhin natin ng hospital. O ano mangyari doon sa sugat niya? Nakita mo naman na gumaling na, di ba? Yung manas niya wala na, yung dito niya wala na, natanggal na. Tapos kanina, kaya nga na-nervyos ako. Sabi ko, bakit hindi dinala kanina na after lunch pa, nahirapan huminga? Kung hindi pala ako dumating. Hindi makadala dito Ayaw niya yun. Kung hindi niyo sinabi nga magpa-hospital, hintay lang niya doon sa bahay, tulog-tulog hanggat humina. Ay, hindi pwedeng ganun
lalong panghinaan ka ng Kaya loob. sabi ni tatay kanina, sa ospital ang maganda, sabi niya nung isang araw. Oo. Kasi para makita yung sakit mo. Oh. Ayaw niya pa. Sinabihan ni Tatay Lando. Oo. Kailang? Gusto niya albularyo daw. Iba yung sakit niya. Sabi niya, pa-hospital ka muna para malaman yung sakit mo. Oh. Tama. Hmm. Kasi mahirap kung sige lang tayo albularyo, ipagpalagay natin sige lang tayo albularyo. Gagaling kaya yung sugat niya, Ayun. yung manas niya. Oh, ngayon na naman, okay na yung manas, okay na yung pantal-pantal niya, yung sugat-sugat niya. Nasabi ay tigdas hangin. Oo. Oh, yun pala hindi. Kung ngayon na naman, kung hindi na natin siya dalhin doon, kung sige lang siya higa doon. Lama-lama. Tapos ang init pa naman doon sa loob ng kwarto. Ang init. Kaya naninikip, no? Kaya naninikip ang dibdib ni Ate Gemma kasi ang init sa kwarto doon na tinutulugan niya. Plus, masama yung pakiramdam niya, umiinit yung katawan niya, umiinit ang ulo niya, sumasakit ang ulo niya. Plus, hindi siya makakahinga kasi walang hangin doon sa loob. Walang hangin makapasok. Tapos plus init pa, walang hangin. Kundi na-suffocate na siya doon, no, may tendency na mahirapan talaga siyang huminga. O, tapos hindi pa natin alam mga kabayan kung diabetic ba talaga si Ate Gemma, mga kabayan. Malalaman niyan kung ano sabihin ng doktor naman. Bakit doon nakaano sa loob? Dito sana medyo mahangin sa sa sala. Yung gusto niya, madam, yung doon naman sa loob, ayaw naman yung lumabas. May makuha kasi sa init yun. Ayaw niyang malamig yung malamig. Gusto niya mainit. Oo. Parang sanay sa init. Pero hindi rin maganda pag nasubrahan sa init. Lalo na pag may sakit. Suffocate ka. Hindi ka makakahinga, maninikip yung dibdib mo. Kasi halos kapusin ka ng oxygen eh. O pag kinapos ka ng oxygen, mainit plus halos walang hangin. So ang tendency, kakapusin ka ng oxygen. Wala kang malalanghap. So alam niyo po mga kamis, katunayan, dito nagtrabaho si Kuya Jandre. Ayan. Ito sana yung bahay nila. Inayawan nila. Ito sana, bahay ng mga kabayan, inayawan nila. Yun na lang daw nandoon sa bukid, ayaw nila sa tabi ng hospital. Ayan, dyan siya nagtrabaho. Ilang buwan ka na nagtrabaho dyan? 4 na, madam. 4 na buwan na nagtrabaho dyan si Kuya Jandre. Yung trabaho niya dyan. Ano daw yan dyan? Hospital din, madam. Morgue? Hospital. Hospital. Malaki din yung hospital nila no? Ano yun doon? Iskulahan niya, madam. Eskwelahan. High school. High school. Iba na yan. Likod na iba yan. yung likod na yan. Saan dito yung morgue? Doon, sa likod. Saan? Sa likod na yan, doon. Doon sa pagkatrabaho namin yan, likod niyan doon. Samahan mo nga ako. Tingnan natin. Yung patay lagi namin magkikita, dan nila dyan naman, doon. Buti nga, lagi mong nakikita yung patay. Ako, hinahawakan ko pa yung patay. Ilang beses na ako nakahawak ng patay, mga kabayan. Plus, nakakapasok na rin ako ng morgue. Kaya hindi ako mga takot sa mga ganyan. Hindi ako takot eh. Kaya pag matagal na naman na panahon na hindi ka sanay, maninervyos ka na naman. Kaya kanina, nanervyos kaya ako, mga kabayan, pinipigilan ko lang. Kasi, natakot din ako na hindi makahinga. Kaya lang nga yung asawa ko, madam, nga pupunta dito kasi yung pira, ayun niya yung... Number 1 din yun. Number 1 yung pira nga. Alanganin din siya pumunta, kaya nagtyaga na lang, nagtiis na lang sa albularyo. Oo, kaya doon na lang siya. Sa albularyo, kahit magbigay ka na ng 20, pwede naman na, 50, ganon. So yan ang iniisip niya, number 1. Kaya puro albularyo na lang. Oo. Kaya hindi siya makadesisyon. Tapos siyempre, wala kaming pera. Minsan kapos pa kami kahit isang idiniretso ko nagtrabaho. Isang linggo, minsan linggo, tinarabaho ko pa. Delikado yun, kuya. Imbes na haba pa sana ang buhay kung asahan. Wala namang masama kung may albularyo. Pero kailangan may doktor pa din. Paano kung hindi talaga doon makuha sa albularyo, kung kailangan talaga ang doktor, imbes ang buhay mo na aabot ka pa ng senior o hindi na. Opo, madam. Diba? Iiksi ang buhay mo. Wala namang problema.
kung naniniwala sa albularyo, kung merong naniniwala sa albularyo. Pero mas maigi pa din, albularyo plus doktor. Opo. Di ba? Kasi hindi lahat ng sakit natin na nakukuha sa albularyo. Opo. Mostly sa doktor talaga. Bakit? Nung tinuli ka, saan ka tinuli? Sa doktor, sa albularyo? Ah. Doktor. Oh, kung hindi doktor, yung yung pukpok. Yung itak. Oh, wala nang mga bulyaro na nagtuli, di ba? Oh. Ganun lang 'yun. Kaya pala daw mga kabayan, hindi maka-decide nagtiis sa albularyo kasi 20 lang daw, pwede na, 50, okay na. Pero 50 lang yung buhay mo, 20 lang yung buhay mo, matitigok ka naman din. Hindi bawal kung pagsabayin yung albularyo at saka doktor. O katulad niya, no, ang laki ng pinagbago sa sugat niya. Kaya nga sabi ko, di ako nagkamali. 2 araw, 3 araw lang yung Ate Gemma, huhupa na yan. O hindi nga ako nagkamali. Ngayon yung naman. Anong oras na? Alas 6 na? Alas 6 ha? Malapit na balik na ako kasi yung result ng niya na CBC. Balik na ako. A few moments later. So ayan po mga kabayan, nakalabas na rin kami ni nanay kasi talagang hindi ko iniwan si nanay. Inasikaso namin doon sa loob, no? Ang daming ginawa namin mga kabayan. So sabi ko kasi bago kami aalis ay iakyat muna namin sa ward. So ngayon naakyat na si Ate Gemma po sa ward mga kabayan. So may problem ngayon. Diabetic si Ate Gemma at may infection sa dugo. Then nakitaan din po ng UTI. Sa UTI mga kabayan tumaas din po, no? Infection sa dugo, tapos yung UTI. And then, diabetic. Kaya pala, on and off din ang lagnat niya na minsan nagchichel siya, minsan okay naman, minsan nilalagnat, nilalamig. So, ganun on and off yung naramdaman niya mga kabayan. Pero, ang gamot niya, na yung unang ginamot doon sa allergy niya mga kabayan or yung pangangati niya ay okay na. Napali na po mga kabayan. Doon lang po talaga. Dahil sa infection ng dugo, no? Then siguro mga kabayan, syempre pag hindi yun magamot, pabalik-balik, tapos lalala, pabalik-balik, so magiging malaking problema yun. So talagang sabi ko pa-confine na. So Nanay Irma, 'di ba sabi niyo po kanina after ng lunchtime nakaramdam ng paninikip dahil doon sa kwarto niyo napakainit pa, wala pang halos hangin, napakainit pa, so lalo siguro hindi siya makahinga, walang oxygen, kulang sa oxygen, tapos naninikip yung dibdib niya, ang init pa. Bakit hindi niyo kaagad sinugod sa ospital? Ayaw niya, mami. Bakit ayaw po niyang sumugod, magpasugod na alam naman niya naninikip? Hospital na kita, sabi ko ma'am kanina. Oh. Hindi pa ma'am, sabi niya. At saka kung minsan sinasabi ko na po, doon siya sa balkon ma'am. Gusto naman sa loob. Ayaw niya sa balkon? Oo ma'am. Dito na lang ako ma'am, sabi niya. Kaya yung bintana lang ang parang anuin namin ng electric fan, ayaw naman ma'am. Kasi delikado. 'Di ba? Delikado na alas 12 pa siya naghirapan huminga tapos anong oras na natin siya nadala? Alas 5 na. Hindi nung galing kami. Oh. Okay siya. Okay siya. Tapos maya-maya Nung pagdating namin ma'am, naninikip yung dibdib niya. O ano nga ba talaga ang rason, Nanay Irma? Bakit hindi nasugod-sugod sa ospital? O hindi nyo binitbit dito sa ospital si... Ayaw niya ma'am kasi daw wala pang. Walang pera ang iniisip. Dahil alam niya yung pera ng husband niya, pera ni Kuya Jandre, na kulang pa, sapat pa. And then, yun talaga ang nangibabaw na walang pera. Kahit
sobrang hirap na yung naramdaman niya, parang wala kayong nagagawa. Pati yung si Kuya Jandre, tiniis dahil kulang sa budget. Kasi alam naman natin, dito sa ospital, Oo, ma'am. katulad talaga. kanina, Oo, hindi ma'am. pa tinapunta sa ward, balik-balik tayo bili ng gamot. Oo, ma'am. So yun ang iniisip. Anong sinabi niyo po sa kanina? Nay, na alam niyo na paano to Ate Gemma, ganyan ang ano, wala Sinabi naman ko sa- tayong pera. Anong sinabi niyo po sa kanina? Sabi niya naman, ay ma'am, sabi niya naman, hindi ba rin, mangutang ka muna, sabi niya. Kaya na. Mangutang ka muna daw. Ayun, mangutang ka. Para, Oo, ma'am, may gagamitin sila. Totoo yan. o ngayon, nadala na natin siya sa ospital. Maraming salamat, ma'am, at naiiyak na siya dito. Parang kamati na ang loob ko, ma'am. Kanina, kahit na gusto ko siyang, parehas kami naman. Parehas kayong, Yung gusto ko siyang itakbo dito, ma'am. Sabi niya, mamaya na, gano'n. Ang sinasabi niya, ma'am. Kaya, hindi pa siya naitakbo, ma'am. kahit gustuhin niyo man, Kahit nagustuhan ko, ma'am, ayaw naman niya, ma'am. Mamaya. then iniisip niya is Oo, yun, ma'am. Ang pera talaga. Oo, ma'am. Kaya hindi na ano. Oo. Kaya ganun din ang sinabi ni Kuya Jandy kanina. Oo, ma'am. Gustong bitbitin, kailangan totoo is yung pera talaga daw, Kasi yun nanay. ang inaano nila dito, ma'am. Talaga kung wala kang... Pera, hindi ka rin maasikasuhin. Parang ganun. Oo, ma'am. Kahit saan ang mga hospital, no? Katulad kanina, di ba? Kararating natin, bili ng ganito, bili ng ganyan, ganyan, ikot-ikot. Dati-dati, ma'am, dito, hindi ganyan, ma'am. Ngayon lang. Diba na? Oo, ma'am. So ngayon, panatag na ang isip mo, Oo, ma'am. then nadala na natin. Pati ako kanina mga kabayan, ay panatag na rin ang isipan ko. Ngayon, uuwi na kami ng Pangasinan kasi okay na, hindi na ako mag-iisip at magagamot na yung infection niya sa dugo. Kaya ang daming dextrose kanina, no, ang daming gamot, antibiotic, lahat kung ano-ano na ang sinaksak doon kay Ate Gemma, mga kabayan. At least natukoy natin ngayon kung anong pinaka-problem. Kasi magtaka tayo kung bakit humilom na yung sugat, wala na yung maga, okay na siya, pero bakit on and off pa rin ang lagnat? Kasi halimbawa, kung may infection tayo sa dugo, o di ba? Anong maramdaman natin? Diabetic pa tayo. Plus yung UTI. Oo, ma'am. Kapag sobra yung UTI, mga kabayan, lagnatin tayo ngayon, mamaya-maya, nilalamig tayo, maya-maya naman, okay, maya-maya lagnatin, maya-maya nilalamig tayo. So, ganyan po mga kabayan. So, okay na yon. Nakahinga na ako kanina, na nervyos talaga ako. Kasi pagdating ko, imbes masaya ako, napalitan ng kalungkutan at nervyos. Totoo yan. Kalungkutan at nervyos ang nanaig sa akin kanina, mga kabayan. Nagulat ako. Ngayon, okay na. Okay? So, ngayon mga kabayan, Kuya Jandre, paano yan? Papasok ka? Paano yung pagbabantay? Si nanay? Hindi ka muna papasok. So, ang mangyayari niyan, parang palitan ka ni nanay or tulungan kayo, no? Tapos si tatay ay bahala na doon, mag-asikaso sa mga karpintero, and then punta-punta ka dito. Siyempre, yung pagkain ni nanay, kung mayroong pagkain doon, baunan mo sila. Hatiran mo dito si nanay, ganon. Kung sino pupunta dito, may motor ka naman, di ba? At mag-iiwan pa rin ako ng cash para halimbawa, mayroong request na mga gamot o bilhin labas o bilhin yung gamot sa labas. Kung ano yung wala dyan, ipabili na, ay mabili nyo. Plus, tubig, pagkain. Or magdala ng tubig, magre-refill ng tubig. Marami tayong tubig doon kay Ate Gina. Yung bote doon, iuwi mo yon ganon. Tapos refill tubig kasi marami doon. Para at least makatipid-tipid tayo sa ano, ha? O ito, hawakan nyo po yung 5,000 para kung anong gamot na pambili, din pagkain, din tubig. Ito, 5,000, ha? Hawakan niyo po yung 5,000. Tapos ang mga resibo, itabi nyo lang po, ha? At hindi na kami magtatagal. Uwi na rin kami anong oras na. Importante na natapos natin yung sa loob at nandoon na sa ward. Ha? Ang ID mo, kung kalimutan, ha? Yung watcher's ID mo. Hindi po, ma'am. Oh.
Sige. Okay. So, ayan po mga kabayan. See you next episode po mga kabayan. Kasi talagang na-nervous pa ako. Parang nagulantang ako kanina sa nangyari. Okay? Maraming salamat po. Gabi sa Sol. Bye.